Okay, muli magandang umaga po sa inyo lahat. At nasabi ko nga po sa akin, this is the second preaching. Okay, so naalala ko po si Peter Tanche at saka si Pastor Bong Saking. Kung nanonood kayo ng ang tawag doon, si CCF ba yan? CCF. Ako si Peter Tanche sa si Bong Saking. Di ba nanonood nun? Si iba pong style. Kami, mapit sila. Magkaiba po yung paraan. So kami yung dalawa para magkaiba. So, siyempre, sabi nga po naman ng salita ng Panginoon, walang sino man na nakakahigit sa inyo. Pero ang bawat isa ay magkakaiba. Unique tayo. Amen? Kaya nga po, huwag nyo tingnan na inyong sarili na maliit maliban sa height. Kung mataas sa inyo, wala kang magagawa. Pero pagdating po sa pagkatao, pare-pareho lang tayo. Ang kaibahan lang yung calling. Tinawag ka, Lord, punta ka rito. Gagamitin ka. Ikaw naman sa'yo makinig ka dyan at sumunod ka. Hindi naman po ba dahil mas better. Tandaan ninyo, pagdating sa paglilingkod, sa mga tao na tinatawag ni Lord, mapapolitika man yan, mapaministry man yan na sa ministra espiritual. Sabi nga, may tinawag para mapagpala ang tao, may tinawag para mapagpalo. Pampalo yung iba. Ang iba naman pagpapala. So, ganito pala yung tinatawag ni Lord. Kaya pag ikaw ay nag-minister ka sa sarili mo, ikaw ba yung pagpapala o pagpapalo na ginagamit? So, kung ayaw, kung mamili ka, kung ayaw mo ng pagpapalo ka para sa iba, sabihin mo, Lord, gamitin mo ako for your glory na nakapagbibigay karangalan sa iyo. Amen. Hindi naman natin magagawa, maliban ng Diyos ay siyang kikilos. Wala akong taong marunong. Kahit marunong ka, hindi gagalaw ang Holy Spirit, walang mangyayari. Walang kapangyarihan, walang impact, walang pangunawa ang tao, maliban ng Diyos ang siyang kikilos sa kanya. Kaya nga po kapag ang Diyos ay kumikilos, purihin ng Diyos. Diba? At ngayon po, itong mga bata natin, mga kabataan, may masyadong hyperactive, kaya dapat wala kayo sa sulok. Dito kayo lahat sa mga puan ninyo. Lahat ng mga kabataan, dito kayo sa may mga upuan sa gitna. Pag hyperactive talagang ganyan, ito pugak mo ko, kanina pa naglalaro yan. Sabi ko, huwag ka muna maglaro after ng awitan. Tumigil naman. Kaya tapos na kasi ng awitan, kaya ngayon naglalaro na siya. Hindi mo na pwedeng bawalan. Hindi na niya ng preaching. Okay lang. Okay. Yung mga kabataan, maliban sa computer, control, at saka yung sa dalawa lang ang maiwan dyan. Lahat. Hindi, walang maiwan dyan. Sa gitna kayo, harap kayo upuan. Computer, yung organ, dito ka sa may organ, makipag-tiskus ka dyan. Dito ka sa may organ, gusto mo. Dito kayo sa may gitna. Alam po ba ninyo sa utak ng Panginoon, habang pinapakinggan mo, hindi man ngayon tumatalab, pero habang naulit-ulit, tapos kinakalabit ka na pala. Pero naman po sa utak ng Diyos. Sayang kasi, nandito ka na sa simbahan, hindi sapat na maglingkod, kailangan mo, dapat balanse. Hindi lang naglilingkod, dapat nag-aaral ka rin. At pagdating ng araw, gagamitin ka rin ng Lord. So, tayo rin muli mag-aaral sa tanang Panginoon dito po sa Matthew chapter 4. Sabi nga dito, ang pagtutso kay Jesus. Sa una, nakalagay ito sa verse 4 lang sana ako, pero ibubuo na natin yung chapter verse 1 hanggang 11. Tayo lahat ay tumayo bilang pagbigalang sa salita ng Diyos at aking pumabasahin. Matthew chapter 4, verse 1 hanggang 11. Pakinggan mo din mabuti, kung kwento, kasi bagabat ito'y simple,
Sabi niya, pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya ay nagutom. Dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo nga tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pagkatapos, dinala siya ng dyablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taruktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihul ka, sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel, ikay itatakubilin, at sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan, nang sa mga bato, paamoy hindi masaktan. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng dyablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin. Siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Pagkatapos, iniwan siya ng dyablo. Dumating naman ng mga anghel at siya ay pinaglingkuran nila. Purin po sa ng Panginoon, tayo po'y manalangin. Pwede muli po sa oras po ito, aming pong hiling, aming pong inyong gabayan sa aming pong pag-aaral na inyong salita. Aking pong dalangin kayo pong mangusap sa puso isipan na bawat narito at aking pong hiling na gamitin po ninyo ang inyong likod na mahayag ang inyong kalooban sa oras ito. Maraming po salamat naman. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat po magsabi na Amen. Amen. Tayo po makakaguna. Dito po sa atin, alam po ba niyo ang kasalita ng Diyos, kapag patagal mong pinagbubulay-bulay, iba-iba yung pumapasok o iba-iba yung kapahayagan na sinasabi ng Diyos. Ito yung naipangalan na po natin. Minsan, pero kamisan yung mga bagay na dapat sinasariwa muli, dapat binabalikan ng salita ng Diyos, napaalala muli sa atin ang mga katuruan, mga prinsipyo o kung ano man meron dyan, para po tayo manatili ng maayos ang ating mga buhay. Ito po na yun din sa salita ng Diyos. Kaya kung hindi ka nagbabasa, hihina ka ng hihina. Ito po ang purpose kasi hindi naman po tayo si Abraham. Siya ang ating ama na pananampalataya. Hindi po niya kailangan ng Biblia para lamang mananampalataya siya. Kakaibahan si Abraham. Ano? Pero tayo, mga anak ni Abraham, pero anak lang. Iba yung ama. Ano? Tayo may kahinaan. Siya po yung kalakasan na nakita ng Diyos. Kaya tayo itinuring na anak ni Abraham. Kaya kailangan po natin basahin, lagi binubulay-bulay, kung anong mensahe sa iyo ng Diyos. Bigla naman mong sasalita, maramdaman mo naman sa iyong espiritu, sa iyong puso. Ano? Pansinan po natin ang mga kasalita ng Panginoon. Sabi niya, pagkatapos si Jesus ay dinala ng espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Sabi po natin, dinala siya ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Para saan ko sa aking sarili, para ba tayo'y ginabayan ng banal na Espiritu? Tayo'y na-born again dahil sa kilos at gawa ng banal na Espiritu sa buhay natin, pero hindi nangangahulugan na hindi kadadanas ng pagtukso kahirapan sa buhay. Sabi nga po, dinala siya ng Espiritu upang tuksuhin ng dyablo. Pero kung siya, misa tanong natin, bakit dinala siya ng Espiritu para tuksuhin? Ano ibig sabihin? Ano mga, alam mo ba yun? When we give, pag tayo nagbibigay ng mga katwiran, lagi po natin binabalansi. Huwag natin babalansihin dahil lamang kung ano naisip mo. Babalansihin mo ayon sa katangian, kalikasan ng Diyos, kung saan ka lang pwedeng maglaro. Hindi ka pwedeng gumawa ng iyong sariling imahinasyon na hindi nakabatay sa katangian at kalikasan ng Diyos. Ayon sa salita ng Diyos, natin bubulay-bulayin ang kanyang salita. Kung anong purpose, kung anong pwede nating makuha, katulad ni Job, tinukso siya ng dyablo,
pinahintulutan ng Diyos. Dahil may dahilan. Ang mga pumapasok naman sa aking isipan, kapag tayo dinala o tayo sinubok o pinasubok sa dyablo, alam mo yung pumapasok sa atin ko, upang mapahiya ang mga kalaban ng Diyos. Kasi alam ng Diyos kung ikaw ay magtatapat. Alam niya kung sino yung matatag. At sasabihin, nakita mo. Parang sa'yo, nakita mo, aking anak. Kung gaano siya katibay. At ngayon may mga plano ang Diyos na magaganda sa kanyang buhay. Isa lamang po yan. Ano pa kayo marami pang dahilan? Ito yung umpisa. Paano yung mga mahihina? Kung bakit naman pinapahintulutan ng Diyos na sila ay makasubok ng makaranas ng pagsubok at kung minsan sila nadadapa. Ngayon, bandang huli sila yung umiiyak pa. Pero, hinayaan sila ng Diyos. Alam po ganun yun, pumapasok sa isip ko. Upang ipakita naman hindi sa diablo, upang ipakita naman sa iyo ng Diyos na ikaw ay mahina sa iyo, bagamat sa iyo kahinaan, nakikita ng Diyos, tinawag ka pa rin niya. Upang ang Diyos ay iyong masamba. Naintindihan ko ba ninyo? Sinasabi ko. Kaya dapat maintindihan din natin. Ang tukso hindi naman po para tayo pahirapan, para tayo insultuhin o mapahiya sa puntong mapahiya lang. Hindi. Ipapahiya ka ng Diyos sa iyong sarili dahil tinawag ka ng Diyos sa kabila ng iyong kahinaan. At tapos, kumisan tinawag ka pa niya bilang lingkod niya. Kumisan hindi mo inaasahan. Ganito lang ako, pero tinawag ako ng Diyos. Bago ako tinawag ng Diyos, nakita ko ng aking sarili. Kaya nun ayaw ko. Pero sa biyaya pa rin nandun. Kaya ka nakakapagpatuloy. Amen? So, kung meron kang dahilan, at meron talagang dahilan na dapat mo kang purihin at sambahin ng Diyos. Kung tayo'y nahihirapan sumamba, yun ang isang tanong sa iyong sarili. Bakit nahihirapan kang sumamba sa Diyos? Hindi mo kinikilala yung sarili kung gaano ka kahina. Hindi mo nakikita yung sarili kung gaano sa iyong kalikasan na ikaw pala isang makasalanan lang. Minsan nagmamalaki pa tayo. Wala tayong dapat ipagmalaki sa Diyos. O susurin mo yung sarili. Tinawag ka ng Diyos hindi dahil mabuti ka, kundi dahil mahal ka lang ng Panginoon. At ngayon, sa kanyang pagtawag, sabi niya, gusto kitang maging anak, gusto kong mag-ayos ka at magkaroon tayo ng ugnayan. Nasa inyo, kung ano pipiliin ng tao, siya ba'y tutugon sa Diyos? O hindi? Siya ba'y susunod at maglilingkod sa Kanya? O hindi? Kapag ikaw ay sumunod, naluwalhati ang Diyos. Kapag ikaw ay hindi sumunod, naluwalhati rin ang Diyos. Bakit? Kasi ipapakita pa rin na sa iyo ang mga dapat ipakita at iparanas sa Kanyang pagtawag ng pag-ibig na sa iyo. Pero hindi ka tumangon. Ano sasabihin ng mga nakaalam na nun pag nakayag na? Muli ng Diyos. Napakabuti niya. Bagamat alam niya kung anong sagot ng tao ito, pero pinakita, pinaranas pa rin ng mga dapat niyang maranasan sa kabuti ng Diyos. Kaya ngayon, kung tayo man ay paparusahan ng Diyos, wala kang sisisihin ng sarili mo lang. Pero, mapupuli pa rin natin ang Diyos kasi napakabuti niya. Lahat ng dapat, lahat, sobra pa. Sobra pang gagawin ng Diyos sa kanyang pagtawag. Kahit sa isang pasaway. Sabihin na po natin pasaway. Kahit alam ng Diyos, na alam niya, hindi yan mahal, hindi yan ang punto. Kahit alam pa ng Diyos na ikaw ay tatakbo, ipapahayag pa rin, ipapakita pa rin ng Diyos ang kanyang kabutihan sa iyo. Kaya, wala tayong masasabi, kundi salamat sa Panginoon. At ang sabi po dito sa salita ng Panginoon, siya'y nagayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Kaya't siya'y nagutom. Ito po pumapasok naman sa isip ko. Kapag Kristiyano ka na, sabi kasi ng iba, hindi ka na dapat nakakaranas ng kahirapan. Sabi ko,
Ibang klase, no? Sabi nga ni Pablo, nakaranas ako ng kaginhawaan, nakaranas ako ng pagkakahos, nasubukan ko maging kahos, sabi ni Pablo. Nasubukan kong managana, pero hindi niya sinabing nang ako'y naging kahos, ako'y isang makasalanan na gumagawa ng hindi tama. Hindi ko na sinabi yun. Bahagi ng buhay ang lahat ng ito. Learning process sa atin po ito. Dapat nating makita kung anong nangyayari sa buhay natin. Dapat nating makita bakit ka nandyan. Minsan pumapasok sa isip ko, iba. May mga tao mas maganda pang nilagay mo siya doon sa para mas effective siya. May mga tao mas effective doon sa kapag siya'y nagkukulang kaysa doon sa siya'y sumasagana. Nakakalimot eh. Meron naman iba, mas maganda yung may sobra, madali sa kanila ang maglingkod, gumawa ng maraming bagay para sa Diyos. Huwag mong pagkukulangin. Sabi nga ni Haring David, huwag mo akong pagpakulangin, Lord, baka ako'y magnakaw. Diba? Huwag mo naman akong pagyamanin, baka naman kita'y makakalimutan. So, hindi natin alam kung ano ang purpose ng Diyos. Pero, ano man ang purpose ng Lord? Si Lord po nakakalam. Ang role natin sumunod. At gawin ang dapat. Sabi po niya, dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ito po yung sinasabi ng mga hindi ka dapat naghihirap, anak ka ng Diyos eh. Sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo nga tinapay ang mga batong ito. Hindi bigsasan niya, anak ka ng Diyos, hindi ka dapat nagugutom. Ano ang number one technique ng Diablo? Na pagtukso. Tapos sinabi natin, tinukso ang Panginoon. Ito'y tukso rin sa atin kapag dumarating ito. Kapag sinabi, akala ko ba'y maganda ang maging Kristiyano? Akala ko ba'y anak na ako ng Diyos? Kapag i-entertain po ninyo yan, nagdadala ng pag-doubt, nagdadala ng pagtanong sa Diyos, question mo ang Diyos. Ibig sabihin, nawawala ang pagka-Diyos ng Diyos sa buhay mo. Para bang nagiging mahirang klase ang Diyos meron ka kapag kine-question mo na ang Diyos. Katulad mo ni Abraham kanina, sinasabi, na sinabi nga rin mo kayong anak, kung matalino ka, kaya masirap din ang matalino ko minsan. Pag sumobrang talino, hindi mo alam ilagay. Sabihin, bakit ko naman bibigay alay ko? Ito ba yung Diyos na narinig ko? Baka ibang Diyos ang narinig ko. Baka po yung sabihin mo, baka iba yung narinig ko sinabing alay kong anak ko. Mag-doubt ka pa. Pero po si Abraham, hindi po siya nag-doubt. Inalis niya ang anumang pag-aalinlangan sa utos ng Diyos. Kaya nga mga Kristiyano, kapag sinabi niyang Kristiyano kaya hindi ka dapat nagugutom, ang ginagawa, nagdo-double time ka sa trabaho, iniiwan ang ministeryo o iniiwan ng pagsamba sa Diyos. Mas maraming oras ay binibigay sa mundo kaysa sa paglilingkod sa Diyos. So, balansin po natin. Huwag tayong magpasilo sa tukso ng mundong ito dahil lamang sa mga iniisip natin. Kaya nga po sabi nga po ng Panginoon gawin mo tinapay ang bato. Sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bumubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Sabi niya, kahit naman hindi ko gawin bato yan, tinapay yan, ang bato yan, mabubuhay naman ako dahil hindi lamang naman ako sa tinapay na bubuhay. Bagamat bilang tao nabubuhay kung hindi tayo kakain, mamamatay tayo. Sino bang hindi mamamatay pag hindi kumakain? Lahat mamamatay. Kaya sabi niya, hindi lamang naman ako sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Unang una, hindi ka pwedeng mamatay without the go signal ng Panginoon. Meron po siya go signal. Bakit ang tao ngayon takot na takot sa sakit?
Nakalimutan nila hindi ka pwedeng mamatay malibang may go-signal ng Diyos. At kapag ang Diyos nag-go-signal, hindi natin alam kung bakit. Marami tayong tanong siguro, pero nananatili pa rin ang katotohanan. Sabi mismo ni Lord, walang ibon na mamamatay malibang in-approve ng Diyos. Hindi ba? Sabi niya, kung yung dalawang bayan na bibili sa gatong halaga, napakamura lang. Kayo takot mamatay? Bigit kayo sa dalawang bayan. Napakaliit ng inyong pananampalataya. Kaya nga yung mga takot na takot sa sakit, nakalimutan nyo, may Diyos kayo. Ang sakit dumating, darating, maaaring dumating, pero hindi nangangahulugang mamamatay ka na. Pero ang tao ngayon, inisip niya agad, kapag ako'y nagkasakit, patay na ako. Kaya sila ay hindi nabubuhay ng payapa. Meron silang paranoid, parang kung tama yung siya ng paranoia ba sa Greek word, paranoid sila. Konting depresya, hindi na mapakali, parang nawawala sa sarili. Dahil sa kanilang takot, nabakunahan na, ayaw mo sabi nga ng iba, magpapakuna ka para hindi ka mahawa. Sabi nila, ayaw pa rin magsimba. Takot pa rin. Ang higit na natatakot ngayon yung mga nabakunahan kaysa doon sa hindi nabakunaan. Di ba niya alam? Sa mga tao ngayon, mas takot yung mga nabakunahan sa mga hindi nabakunahan. Unang-una, bakit ayaw nila magpapakuna? Hindi sila takot sa sakit eh. Takot sila sa vaccine. Yung mga nagpapakuna, takot sila sa sakit. Hindi sa vaccine. O ngayon, sino takot ngayon sa sakit pag naglalakad tayo? Yun ang bakunahan. Kaya sa nagpapakuna dahil nga takot siya sa sakit eh. Maliban lang sa mga naobliga. Kasi iba naobliga. Nakakalungkot. Napwersa sila. Bagamat ayaw nila, napwersa sila. Kaya nga kung minsan, di ko alam kung ano pa, kung dadalangin ko sa mga tao na pwersa sa atin. Pero ang Diyos, siya ang justisya. Himingin lang tayo ng gabay, pag-iingat ng Diyos sa mga nabakunahan na nagdududa, nawa hindi mangyari ang kinakatakutan natin. Amen? Kasi, at yun naman mga nagkakasakit, lagi kong sinasabi, may gamot po dyan, ayaw lang nilang sabihin. At hindi nila maamin, hindi ba nagwawala kapag sinabi mong meron. Kayo, dito, marami na po tayo nakita nagpatotoo at narinig na gumaling. May ginagamit na gamot, hindi mo ba? So, huwag na tayong mag-nervyos. Huwag na tayong matakot. Sabi na, ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa papasalita. Ano yung ibig sabihin? Una, approval. Pangalawa, ang buhay natin ay ang salita ng Diyos. Dapat ito ang ating isipin. Tayo'y kanyang tinawag. Una, binigyan ka ng buhay. Binigyan ka ng appetite. Mag-enjoy sa pagkain. Pero sabi ng Lord, hindi lang naman sa tinapay ka mabubuhay. Tignan mo, itong purpose ko sa buhay mo. Ang purpose ko, alamin mo ang salita ng Diyos. And nasyan dapat mo ikabuhay at maging buhay. Anong ibig natin sabihin? Ito ang layunin mo. At ito yung mga pangako din ng Diyos. Meron siya mga promises si Lord na dapat mapasa atin sa ating buhay. May mga kondisyon din na sa ng Diyos. Pero meron siyang pangako na dapat nating tanggapin. Ano bang pangako kung hindi mo kine-claim, hindi ito mapapa sa iyo? May mga magilan-gilan, maaaring may mga exception, sabi nga natin. May mga ibang pangako na automatic, pero may mga pangako na hindi mo papapa sa iyo, maliban i-claim mo nang may pananampalataya. Kailangan po natin. Alamin po natin, marami sinasabi sa tanang Diyos. At maraming paraan
Ang buhay mo nakabatay sa iyong pananampalataya. Lagi naman natin na sa last week, kung ako nagkakamali, the righteous shall live by faith. Ang isang mananampalataya, isang matuwid ay nabubuhay sa kanyang pananampalataya o pinagpapala siya sa kanyang pananampalataya. Kung ano ang iyong pananampalataya, kung ito'y nakaayon sa salita, kung ito'y nakaayon sa kalikasan ng Diyos, ito'y mapapasayo. Kahit hindi mo ito nababasa sa Bible, basta hindi labag sa Bible, hindi labag sa kalikasan ng Diyos at tindig mo at ito ang iyong pinanghahawakan, sabi ng Lord, ayon sa iyong pananampalataya, mapapasayo. Kaya, nalala ko tuloy, sabi ng iba, manampalataya ka lang, gagaling ka. Huwag ka na magpunta sa doktor. Alam mo hindi, dalawang mukha yan. Kapag ikaw ay walang pera, kung manampalataya ka nga, sabihin mong, Lord, ako'y gagaling dahil ikaw ang aking Panginoon. May marami kang pera, sasabihin mo ba yun? Sasabihin, Lord, ano ka? Ilo, may pera ka, ayaw mo magpatingin. Hindi mo pwede gamitin ang pananampalataya mo dahil ayaw mo gumastos. Natindihan ko ba ninyo? Hindi pa kasi ayaw lang gumastos, kaya sabi niya, pagagaling ako ni Lord. Mas pinawagahat, ayaw nang bitawan ng kanyang kayamanan. Ay, hindi po ganoon. Hindi po balanse. Kaya nga sabi ko, according sa layunin at according sa iyong condition, dapat balansin mo kung tama. Dapat po maging matalino tayo. Meron, ang isang nagpabalanse sa karunungan ay ang kababaan. Kasi kapag sinabi, ako'y pagagalingin ni Lord. Ang dami mong pera. Tapos sabihin mo, pagagalingan ni Lord, tayo mo magpatingin. Anong meron sa'yo? Ano ba, kasakiman ba tawag doon o hindi ko alam kung anong term tama doon, magagamitin. Pero alam natin na hindi tama. Nawa, sabihin mo, Lord, pupunta ako sa doktor. Dalangin ko, gamitin ko yung doktor na ako'y mapagaling. Dapat po ganun. Hindi natin sasabihin, Lord, ikaw ang manggagamot ko. Hindi ko na kailangan magpatingin. Huwag na sabihin kahit may pera ako, ikaw. Huwag na wag po natin gagawin yun. Tandaan po natin, ang tayo nabubuhay sa magitan ng salita ng Diyos. According to the Word of God, ito ang nagiging buhay natin. Kapag ikaw ay pasaway, umikli ang buhay mo ayon sa salita ng Diyos. Kapag ikaw ay isang mabuting tao at isang magalang na tao, lalo na sa iyong mga magulang, pahahabain ko yung buhay, sabi ni Lord. Saan lumaba ang buhay ko? Sa pagkain ba? Hindi. Dahil naging mabuti ka. If you obey me, and my words abide in you, sabi pa ng Lord. Sabi niya, if you abide in me, and my words abide in you, hilingin mo ang anumang bagay, ipagkakalog ko sa iyo. Alam niyo kung tayo na kay Kristo at ang salita niya ay sumasa atin, hilingin mo ang anumang bagay. Alam niyo, pag humingi ka ng anumang bagay, hindi siya pwede lumabas doon sa pagiging abiding mo, ang kaisahan mo sa salita at kay Kristo. Baka po ma-misinterpret ninyo ang salita ng Diyos. If you abide in me and my words abide in you, ibig sabihin, huwag kang lalabas doon sa usapan yun. Huwag mo sabihin, sinabi ni Lord, kaisa ko at sa tayo ng Diyos, kaisa, pwede na akong mag-request ng outside ng kanyang will. Hindi na po pwede yun. Baka sabihin niyo, gusto ko maging si Superman. Hindi na po kalooban ni Lord yun. Pero ano yun, pag tayo naging kaisa ni Kristo at ang salita niya ay sumasa atin, we abide in His Word. Ano bang wish mo? Ano ba ang magiging desire mo? Kung hindi mga bagay na ikagalak pa rin ng Diyos at gagamitin mo para sa kanyang kapulihan. Kaya sabi Lord, humingi ka, ipagkakalog ko sa iyo. Amen.
Kaya nga po, hindi lang sa pera kayamanan. Sabihin natin ng pagkain dito yung pera. Hindi ka pahahabain ng pera ang buhay mo. Kung sinasabi natin kung wala akong pera, namatay na ako, sa totoo lang hindi pa oras kaya hindi ka namamatay. Pag oras mo na, kumakain ka lang, natutulog ka lang, bigla ka mabubuan. Kasi yun na yung sukat ng buhay ibinigay sa iyo. Sabi nga ni Lord sa isang mayaman na hindi niya alam kung saan niya lagay yung kanyang mga ani. Gagawa daw siya malaking bodega, doon niya lalagay at mamahinga na. Ang sabi ni Lord, hangal. Sa araw nito, sa gabi ito, kukunin na ang iyong kaluluwa. Kasi hindi siya nabubuhay ayon sa salita ng Diyos. Kaya dapat dito ang buhay natin. Tandaan po natin, maging maingat tayo. At pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel, ikaw itatagubilin, at sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan, nang sa mga bato paamoy hindi masakta. Nakahabilin po tayo. Alam mo niyo, di ba meron tayong mga anghel na bantay? Para bang gawin na natin simple. Sabi niya, huwag natin sumukan ng Diyos sa sinasabi natin. O hindi pa naman oras, hindi pa ako mamamatay. Kaya masarap ang pagkain. Maraming hipon, lechon. Ano pa ba masarap dyan? Mga ema. Patataba, sarap, sabi niya. Kung hindi ko pa oras, hindi ako mamamatay, kaya magpakabusog ako ngayon. Nabusog na buwan, patay. Illegal po ang ginawa ninyo. Hindi natin pinagtuksuhin ang Diyos sa kanyang proteksyon binigay sa atin. Huwag tayo maging abusado. Maging matalino rin tayo, maging maingat. Hindi ka inalagaan ng Diyos para sa iyong kapritsyo. Amen. Huwag tayong mga twiran na kung ano-ano. Gawin natin na nararapat. At ang Diyos ang siyang maglalagay ng tamang landas sa atin. Siya mag-aayos, magbibigay tagumpay, magbibigay ng mga blessing. Kaya nga po sabi ko sa aking sarili, yung lahat ng masasarap, hindi mo pwedeng abusuhin dahil ginawa ng Diyos na ito'y kapag inabuso, magpapaikli ng buhay mo. Ibig sabihin, huwag kayong abusado sa mga blessing. Alalay ka lang. Patikim-tikim ka na lang para sigurado ka. Hindi ko po sinabing bawal. Ang sabi ko, patikim-tikim na lang. Mga 10% lang yung pwede mo kainin sa 100 sa normal. 10% na lang para ma-enjoy ko lang yung creation ni Lord. Yung mga blessing niya. Para bang kung ikaw ay hindi kung ikaw ay hindi kontento, may problema ka. Hindi ka makontento sa konti, may problema ka. Para bang ang buhay mo doon sa pagkain, wala na kay Lord. So, mag-ingat po tayo. Sabi nga po ng Panginoon, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman. Ano sabi ni Lord? Nakasulat. Kung kayo hindi marunong, kung hindi ka tayo nagbabasa, wala tayong alam yung sagot sa Diablo, yayariin ka talaga. Matalino ang Diablo, tandaan natin. Ang talino natin ay panghawak kay Kristo. Yun lang ang talaga meron tayo. Doon tayo nagiging wise at nagiging matalino, magiging malakas ang tagumpay kapag tayo nananatiling nakahawak lang sa Panginoon. Yun lang talaga meron tayo, wala na.
Pagkatapos dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangalan ng mga ito. Sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Ano na-imagine ninyo? Kapag sinabi niya, gawin na natin simple. Ano kayo pwede natin sabihin para kayo ito? Marami kasing anggulo pwede kumpisa sa dami, namimili lang ako. Paano ko sasabihin sa inyo? Kung minsan pinagpapalit natin, yung iba na nagpapakamatay dahil lamang sa pera. Namamasok ng bahay dahil sa pera. Nagbebenta ng sarili dahil sa pera. Sino ang Diyos mo yun? Ang pera. Ang Diablo. Ito rin ang ginawa ng Diablo. Ibibigay ko sa iyo ang karangyaan. Ang lahat ng kapritsyo sa buhay. Sambahin mo lang ako. Para sinabi niya, kalimutan mo ng pagsamba. Kalimutan mo ng pagbabasa. Ang pag-aaral, paglilingkod. Mag-enjoy na lang sa buhay. Minsan ka lang mabuhay. Wala na. I-enjoy mo na yung sarili. Napakaikli na ng buhay. Ito yung kayamanan na pwede mo tanggapin. Lahat ng gusto mo sa buhay, mapapasa iyo. Kaya nga po maraming artista sa Hollywood ang nagbenta ng kanilang kaluluwa para maging sikat lang. Marami po nagbenta ng kanilang kaluluwa. Kapag sinabi kong kaluluwa, buong pagkatao niya. Inabuso sila, kinontrol sila, ginamit sila para magpakayaman din sila. Marami paraan. At lahat naman ng kapritsyo sa buhay, droga, babae kung ikaw ay lalaki, lalaki kung ikaw ay babae, yung karangalan ng mundo, nasigawan kapag nakikita ka, alam niyo, minsan nag-i-imagine ako na ganito. Sabi ko, anong gusto mo Maging magandang lalaki ka kapag nakikita ka talagang nalalapitan ka, tinahabol ka. O isang lalaki, simpleng tao na nilalapitan ka dahil ikaw ay may magandang kaugnayan sa kanila. Sabi ko, ang kagandahan nawawala. Pero yung relasyon, nananatili. So, piliin natin yung tamang relasyon. Hindi yung makamundong kaparaanan. Ang problema ko lang, pagkatapos ko sabihin yun, gumanda lalaki ako. Konti. Tapos, sabi ko, isang sakit lang, babagsak pa. Di ba nyo naintindihan? Ang kagandahan, isang sakit lang, magmumukha kang isang daan. Kaya huwag natin ipagmalaki. Kaya dapat marunong tayong mamili. Ang piliin natin yung tamang relasyon. Kapag nakita ka, pinupuntahan ka, yan may maganda kayong ugnayan. Amen? Parapan ka po natin ang Panginoon. At sabi niya, na pagkatapos din na siya sa Diablo, ito sagot ng Panginoon, na sinabi, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka. Hindi pa siya nagsatan lumayas kung in a soft way o mild way, kundi sa isang strong. Para palagay ko, binulyaman siya ng Panginoon lumayas ka. Alam po pa rin nyo, ano sabi ng kasulatan? Pagdating sa Old Testament, sino man sa inyo maglalayo sa akin,
tutuksuhin kayo at sabihin na sumamba tayo sa ibang Diyos. Anong sabi ng Bible? Batuhin siya, mamatay. Death ang kapalit. Kaya hindi siya nagsalita na malumanay ang Panginoon ng konting malakas. Talagang binulyaman siya. Magmayas ka. Dahil sa ginawa mo yan, dapat ka nga lang mamatay. Katulad ng Diyos. Kaya kayo, kapag kayo inalok, para kayo lumayo sa Diyos, alam nyo, ang Diablo, ngayon, hindi na siya nag-aalok ng harapan, ng gano'n na bulgaran. Hindi siya bulgar kung mag-alok ang Diablo. Naalala ko tuloy yung ating best friend. Dati best friend kasi nauna sa langit. Na sinabi niya, sinong malambot, matalim, kaigot. Ang Diablo gano'n din. Dahan-dahan lang ang alok. Napakaswabe, napakasoft ang alok niya sa iyo. Pag kumagat ka, hindi mo alam. Nasa gitna ka na. At kinakatay ka na pala. Hindi mo alam. Ano ito? Tukso ng kayamanan, dahan-dahan. Pare, doon tayo muna. May magandang racket doon. Eh, kumita ka ng konti. Eh, ano? Ganda. Ano, doon pa tayo sa kabila naman. Alam niyo, nakakalimutan mo ng marami. Kasi niya, pare, tayo muna tayo. Kung ano na, sunod-sunod yan. Maraming ka nang makakaligtaan na dapat mong gawin at ayusin sa buhay. Pati pamilya mo, mapapabayaan. At muli, yung kwento ni John Ramirez, kung ako magkakamali, yung Mexican warlock dati, isa sa magkukulang na lalaki. Ang sabi niya, ito po yung mga nagtatransfer na astral projection. Lumilipad ang kanilang mga kaluluwa. Nagtatravel po sila, astral travel. Astral travel pala. Ang sabi niya, kapag ang isang ministry lumalago, nagpapadala kami ng mga magaganda at bata para tuksuhin ng pastor, para tuksuhin ng mga leader, para ito'y pabasa. Ano na natin sabihin? Pupunta sila sa church. Ang sabi pa niya, involved pa sila sa music ministry na hindi nyo alam. Sila yung mga manggagawa din. Hindi sila outsider o bisita. May mga pinapadala sila. Ibig sabihin, nagsimula tayo sa hindi malaki, kaya huwag kayo magduda na kayo pa yung mga original eh. Mag-aaral kayo kapag lumaki ang church, may mga dumarating at nag-iinvolve, magbantay kayo. Ibig sabihin, bantayan na ninyo sila. So, kapag ang Diablo may nakita sa magandang mangyayari sa buhay mo, maliban doon sa mga established na, magpapadala siya ng sisira sa ministry. Yung iba naman, magpapadala rin ng kung anong-anong bagay para mapigilan ang blessing sa iyo. Kung minsan, huwag nawang mangyari nang dahil sa iyo na antala ang blessing ng iba. Kasi yung mga influence, connection, marami pong bagay doon. Ang nakikita, ang alam ko lang, katulad ng ginawa ng Diablo sa Panginoon, tinukso siya. Tinukso siya, katakot-takot bago nag-ministry si Lord. Kapag may mga bagay na dumarating na malalaking tukso sa buhay, buksan niyo yung mga mata sa salita ng Diyos. Meron palang parating na magandang gagawin si Lord, pero ngayon, inilalantad sa iyo ng kalaban ang ibang bagay para hilain ka at mawala. Warning sa atin, kapag may magandang gagawin si Lord, may tatambad na hindi na kakaiba sa harapan mo para agawin ang atensyon mo. Si Lord, ito nangyari sa kanya.
Tinukso siya. Pero sabi dito, pagkatapos iniwan na siya ng dyablo, sa ibang translation meron dito, at naghintay ng ibang pagkakataon para tuksuin siya muli. Ibig sabihin, ang dyablo kapag ikaw ay nagtagumpay, huwag mo sabihin tapos na. Babalikan ka. Mag-iisip ng mas maganda. Mas malambot na tali ang iuupang sa iyo. Kapag ikaw ay nagkaroon ng pumasok na yung pride, ito na yung sisira kasi kapag pumasok ang pride, marami ka ng question na papasok sa iyo. Question mo na ang gawa, kilos ng Lord sa buhay mo. Kasi kapag kina-question mo na si Lord sa kanya ginagawa, hindi ka na nagpapasakot kay Lord. Katulad na sa ni Lord, marami sa atin ang question. Katulad tayo na, ba mag-giving, mahirap magbigay, kulang pa ang aking sweldo. Question mo na si Lord. Kasama ko yun. Kasi parang sinabi mo, hindi sapat ang blessing ni Lord. Hindi sapat. Kulang sa iyo. Pero ano ba yung sapat? At ano ba yung kulang? Kung minsan ang alam natin sapat, hindi sapat, nakatingin ka lagi sa material, sa financial. Pero si Lord, ibang kumilos kuminsan. Kasi kung minsan nakikita ko si Lord kapag ganun dumarating sa atin yun, kasi alam niya, meron kang dapat i-break sa loob. Yung iyong pagkakagapos na ayaw mo bang yung sarili mo, ayaw mo tanggalin sa gitna ng puso mo, sa iyong reasoning, ayaw mo tanggalin. Dapat mag-desisyon ka, baklasin mo yan. Sa bagay na, sa isang kalagayan na makakayanan mo. Kaya kailangan mo lang desisyon. Magbibigay ba ako o gagamitin ko? So, kailangan natin i-break yun. Magka-break kami tayo doon na huwag sarili yung nakauna. Si Lord ang unahin. At sa bawat tagumpay na level na yon, magiging malaya ka. Kaya lang, ang meron naman bagong darating. Ibig sabihin ganito, sa konting pagsubok, napagtagumpayan mo, yung konti mong yung pagsubok, sasagana ka. Ngayon, meron mga bagay na darating ngayon na blessing, kailangan mo rin i-break para magpatuloy. Paano bang natin ibig sabihin? Huwag kang dumating sa iyo, ang kita mo halimbawa lang, 1,000 a week, halimbawa, 10%. Neto nila, neto lang. Ako naman kung mag-compute sa inyo, kung akong tatanungin ninyo, tanggalin niyo yung mga expenses yung pamasahe. Huwag lang yung pagkain, kinain nyo. Yung mga pamasahe nyo, mga karsin nyo, kung pagkano neto. Pero yung pagkain, kinain mo lang, hindi ito tinapon nyo. So, sama mo sa plus times mo, o di 100. Maraming nakaabang na 100. Ay, 1,000. Pero dahil hindi ka nag-tax, maantala at patul-putul ang dating ng 1,000 mo. Pero kapag nag-break kami, nakapag-breakthrough ka dyan, magiging dadalo yung regular na blessing ng 1,000. Pagkatapos, biglang darating, nag-doble si Lord, 2,000 na. No, tapos ito, dati 100 lang. Ngayon 200 na pala. Para mas mabigat. Ito na naman ang problema. Kailangan mo na naman magkaroon ng breakthrough doon. Kung hindi mapapatuloy yung 2,000 mo, babalik ka sa 1,000. Okay? Kung isa kailangan tayong mag-grow. Hindi dahil ayaw ka i-bless the Lord. May problema ka. Para matuto ka magpasakop at makasunod sa Panginoon. Amen? Kaya huwag natin tingnan negative lagi mga. Kasi kaya negative sa inyo, makasarili tayo eh. So totoo lang, very self-centered talagang tao. Ayaw sumunod, kine-question ang utos ni Lord.
Ito nga si Abraham eh, hindi natin question eh. Di ba? Sumunod lang siya. Wala siyang sinabi. Wala siyang tanong. Sumunod. Tayo, kaya ba natin sumunod? May pangako si Lord. Hindi lang naman, kasi nang sinabi ni Lord, gawin mo, hindi niya sinabi yung period. Ang sinabi ni Lord, gawin mo kung hindi kita pagpapalain. Sabi ni Lord. Pero, bakit yung pangako ni Lord hindi nagre-register? Ayaw magbigay. Ha? Ayaw kulang sa pananampalataya. Kulang sa pagsuko sa buhay. Kulang sa pagpapaubaya. Sige, Lord. So, kailangan natin matutuhan. Ito po yung dapat natin matutuhan bilang likod ng Panginoon, bilang mga anak ng Diyos. Tandaan natin, kagaya ng isang kwento, may isang pulubi, may namamalimos sa daan, tapos dumating daw yung isang mayaman, sabi niya, oh, kumusta ka na? Kumusta ang buhay? Sabi niya, mahirap po. Nandito na ako sa daan lagi. Araw-araw, namamalimos para lamang may makain. Oh, sabi naman ng mayaman, ayaw mo bang isama kita sa aking negosyo, maging partner tayo? Sabi niya, wala naman po akong puhunan eh. Hindi mo problema yon. Sabi niya, ako magbibigay ng puhunan. Kaya lang, middle tayo. Sa lahat ng kikitain, sabi niya, bigyan mo ko ng 10%. Bah, sabi niya pa. Maganda yun ah. Sabi niya, bigay ko sa iyo puhunan, i-invest mo, kung saan mo gusto i-invest, ang kita, ang 90% na tubo sa iyo, sa akin yung 10. Ba? Ginawa, bago masenso yung business. Eh, umunlad ng umunlad, bagang huli, sabi niya, ang laki na ng bibigay ko, di mo siya napapagod ah. Ako yung nagpapagod dito, ako yung nagpupiyat, ako yung lahat. Tapos siya, bibigyan ko ng 10%, laki ng 10%, siguro milyon-milyon na yung kinikita. Ayaw niya ibigay. Parang ganoon din tayo. Labang karote. Kinuha ulit ang puhunan. Tayo din si Lord, binigyan niya lahat sa atin. Kung trabaho ka, ako nagbigay ng lakas, buhay sa iyo, karunungan, lahat, pagkakataon, kaibigan, influensya, anuman, koneksyon, ako na nagbigay sa iyo. Sabi ni Lord, bigyan mo na ako ng 10%. Ayaw pa rin ibigay. Kaya huwag kayo magtaka kung walang breakthrough sa buhay. Amen? Kasi, hindi tayo sumusunod eh. Nangako si Lord, dahil ang ibig sabihin, kung dahil sa nangako siya, kung hindi siya mo gagawin, nananatili ka sa kalagayan mong walang pag-unlad. Kaya kailangan natin maging tapat. Marami tao, nasa iyo pagpili. I-grab mo ang pangako ni Lord. Gawin mo yung condition, may promise siya. Alam niyo yung promise doon, hindi naman sinabi na nananampalataya ka man o hindi. Basta gawin mo, pagkapalain kita. Ang pananampalataya doon, hindi na naging issue. Kay Lord, kung tinatanggap mo yung kanyang promise, basta gawin mo lamang yung kanyang utos dahil natakot ka, walang problema. Takot ako, gusto ko sumunod kay Lord. Hindi ko alam kung ibibigay niya o hindi. Kahit magduda ka pang hindi niya ibibigay niya. Kasi nangako siya. Gawin mo lang ito. Pagkakalod ko sa ito. Kaya maging masunurin ko tayo. May mga bagay kailangan talagang pananampalataya. May mga bagay katulad ng tithes, hindi mo kailangan ng faith para lamang na kung bibigay niya o hindi yung blessing. Para sa akin, hindi na kailangan ng faith doon. Obedient ka lang, bibigay na. Kaya nga po, maging alisto tayo sa buhay. Marami po ang pagsubok sa buhay, marami po yung hinaharap natin.
Ulitin ko lang yung mga main points na ang mga punto natin. Hindi lamang sa tinapay, kundi bawat sa salita ng Diyos, mga pangako niya, mga batas niya at judgment ni Lord nandito sa salita. Tayo i-apply din sa atin ang consequence ng batas. But I mean, hindi naman po yung salvation tinutukoy ko kung hindi yung mga kung ikaw ay mahihirapan o ikaw ay pagpapalain o ano man. Hindi tayo pwede lumayo doon, nandun pa rin tayo. At kung ikaw may pananampalataya ayon sa salita ng Diyos, pagpapalain ka. Ang pananampalataya, kung isa ako'y nahihirapan lagi, hindi ako maintindihan lagi, kapag sinabi kong pananampalataya, hindi po yun kung ano yung pananampalataya pinili mo. Kung hindi pananampalataya pagkakilala mo sa Kanya. Dahil ganito yung Diyos, itong gagawin niya sa akin. Hindi, ito yung gagawin, ito yung ako, ito yung, meron ako kasi anak ako ng Diyos. Sino nakasentro sa sinabi mo? Ikaw. Hindi po ganoon. Kapag sinabi mo, ito ang tatanggapin ko kasi si Lord, ganito si Lord, kaya ito yung gagawin niya sa akin. Kanina, yung ibang tao kasi sabi nila, anak ko ng Lord, kaya ito ang gagawin niya sa akin. So, mali kayo. Ganito si Lord. Kaya itong gagawin niya sa akin. Hindi, anak ako ni Lord. Kaya itong gagawin niya sa akin. Magkaibang punto. Yung isa pride, ang isa greatness ng Diyos na nakikita niya. Katakilaan ng Diyos ang kanyang nakita. Kaya sabi niya, ganito si Lord. Naniniwala ako, nananampalataya ko siguro ay ganito. Mahabagin, mabiyaya, o anuman. Ito nakikita mo. Hindi ka ang batayan ng blessing, hindi nakabatay sa pagkatao mo. Nakabatay sa pagka-Diyos niya. Dapat yun yung faith natin. Kapag mali ang focus ninyo, yari tayo. Mahirapan tayo. Kaya, at ang sayo at ang yung po, huwag natin tukso ng Diyos, huwag natin hamulin. Huwag tayong papasok sa mga tawag dito. Wait lang, nasa dulo nila ako para mga alanganing pakikipag-deal. Yung mga racket-racket, mga one time lang. Minsan lang naman, huwag tutukso ng Diyos, papapahamak kayo. Anak na kayo ng Diyos, dapat mabuhay kayo bilang anak niya. Tandaan po natin, kung tayo anak ng Diyos, mabuhay tayo bilang anak ng Diyos. Kaya nga po sabi ko, gusto ko na dagdag, magamat umahaba po tayo. Sabi, ang sino man sa kanya ay nananampalataya ay binigay ng karapatan maging anak ng Diyos. Dito po umiyak yung pastor sa akin ng isang minsan eh. Sabi ko, hindi ka pa anak. Binigay sa iyo karapatan na maging anak. Kaya ngayon, umasal kang bilang anak ng Diyos at tatatuhin ka ng Diyos na anak niya. Natindihan mo niya yung sabihin doon. Binigyan ka ng karapatan maging anak ng Diyos. So, ibig sabihin, mag-asal ka, kumilos ka bilang isang anak ng Diyos, and God will treat you bilang anak niya. Okay. Kasi hindi pa po tayo kinakasal kay Lord. Amen. Kasi pag tayo kinasal na kay Lord ng langit, selyado na tayo. Kumbaga ngayon, ano lang tayo? Engage tayo kay Lord. Amen. So, ito po yung mga salita na mahirap tanggapin kasi nasanay sila sa ibang kaparaanan. So, gave you the power. Ibig sabihin, umasal ka at may kapangyarihan. Kapag tama ang buhay mo, may kapangyarihan ka. Mag-utos ng anghel, humingi ng blessing kay Lord, ano man hingin mo, kasi nag-aasal ka bilang anak niya. And God follows that. Kapag lumayo ka, sabi ni Lord, wala akong kagalakan sa isang taong bumalik sa kaliguan. So, ingatan po natin natin mga sarili. Gusto ni Lord, mag-stay tayo, manatili tayo. Ano? Tandaan natin, din po yung sabihan ng ating kaibigan, sinong malambot, matalik ay ito. Huwag kayong
magpapadaya sa diablo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Dahil ko kayo napagpala. Amen. So, purihin po ang Panginoon.